Mas marunong siya kay sinumang tao. Mas marunong siya kay Ethan na mula sa angkan ni Ezra, Pinaheman, Kalkod, Dardar, na mga anak ni Makol. Naging tanyag siya sa lahat ng bansa sa paligid. Sige? Siya ang may akda ng 3,000 salikain. Kaya niyo bang gumawa ng Proverbs sa salikain? Kahit sa lang, napakahirap. Yung iba siguro, kaya ng 5, kaya ng 10, kaya ng 100. Pero ito, 3,000. There are 3,000 sa salikain. At ano pa? Kumatharin siya ng 1,000, 1,005 na awit, composer. Hindi basta-basta yung kanyang utak, karunungan. Ano ba meron tayo sa kanya? Nakapagpapaliwanag siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman, mula sa sadar ng Labanon hanggang sa Isopong tumutong sa pader, na ipapalawanag din niya tungkol sa mga hayop na lumalakad, lumangapag sa lugar. Gayon din ang tungkol sa mga ibon at isda. Base sa aming pagre-research, Hello? Palitan. Okay. Wala na yatang battery lang. Hello. Okay na? Habang kinakausap ka ni Haring Solomon, nababasa na niya agad sa pamamagitan ng mga kilos, pananalita. At kaya niya agad hatulan ng isang tao. Ganyan siya katalino. Pati yung paggalaw ng dahon, pag-ihip ng hangin, kaya niya ito ipaliwanag. Ganyan siya katalino. Ganyan ang taglay niyang karunungan. Ngayon, yun yung gift sa sobrang tuwa ng Diyos sa kanya, yung hiningi niya, hindi lamang yung binigay sa kanya. Dahil sa talino ng taglay niya, naging sikat siya, naging tanyag siya sa buong, sa paligid ng kanyang bansa, Israel. Pero, siguro naman, huwag na natin hangarin ito. Alam niyo ba ang wisdom na pinagkaloob kay Solomon? Ito'y tinatawag na divine wisdom. Hindi ito inborn. Galing ito sa langit. Hindi ito na-develop. Kasi nung ibinigay niya, nung hiniling niya ito sa Diyos, agad-agad nagkaroon na ng wisdom. Pero yung wisdom na siyempre na-develop na unti-unti. Noong naging hari na siya at habang inaano niya yung kanyang buhay, dumadagdag yung karunungan niya. Pero biglaan siya nagkaroon ng wisdom. Divine wisdom. Galing ito sa Diyos. Galing ito sa langit. Kaya kakaiba yung wisdom na taglay niya. Yung nga sinabi ko sa inyo, kaya niyang yung mga isda, mga hayop, pati tao, kaya basahin. Pero dito ko yung gustong itigin yung wisdom na nakakaalam ng mabuti at masama. Mga kapatid, kailangan natin. Amen. Kailangan natin ang wisdom na ito sa ating buhay. Ano ba yung wisdom? Bago ko ipapaliwanag yung wisdom. Hello? Bago? Hello? Palitan na lang natin din yan. May kumukontra. Yan na lang siguro. Ah? Yan na lang. Hello? Yan. Bago ko ipapaliwanag yung wisdom, papaliwanag ko muna yung knowledge. Sabi nga namin ni Pastor Ronel kagabi, halos lahat tayo yung knowledge. Gift of knowledge. Mamaya papaliwanag ko yun. 9 gift of the Holy Spirit. Isa na dito ang gift of knowledge. Ang gift of knowledge, meron kakayahan na basahin ang Biblia at maunawaan ito. Pag binasa mo isang teksto o kaya isang verse, kung ito'y naunawaan mo at may paliwanag, meron ka ng gift of knowledge. Dati kung wala pa tayo sa Panginoon, ang hirap basahin ang Biblia. Ang hirap unawain. Tama ba? Pero, nung na-born again tayo, nagbubulat kayo, nauunawan mo na to, naunawaan mo to, binuloy-buloy mo, at may papaliwanag.
meron tayong gift of knowledge. At lahat, maging nga ang pastor, ang galing nilang magpaliwanag. Merong gift of knowledge. Kaya lang, maraming pastor, maraming Christian na walang gift of wisdom. Arungan. Naunawaan nila, ipapaliwanag nila yung Bible, kaya lang ang tanong, hindi nila na ipapamuha. Ano ba ang gift of wisdom? Ano ba yung wisdom ng karunungan? Ulitin ko, 10 commandments. Naunawaan mo yun. Nababasa mo, ipapaliwanag mo ang 10 commandments. Huwag mag-i-api, mahalin mo ang Diyos, buong puso, buong lakas, huwag magnakaw, igalang mo yung mga magulang. Naunawaan mo yun, ipapaliwanag mo. Meron kang gift of knowledge. Ngayon, paano ka magkakaroon ng gift of wisdom? Paliwanag mo nga naman, pero hindi mo na isasagawa. Wala kang gift of wisdom. Pero naipapaliwanag mo, nababasa mo, naunawaan mo, at ginagawa mo, mga kapatid, binabati kita. Meron ka ng gift of wisdom. Amen. Kuha nyo? Kailangan natin yun. Kasi yung gift of wisdom, alam mo kung ito'y mabuti o masama. Kung alam mo masama, bawal magnakaw, bawal makiapit, at hindi mo sinusunod mga magulang mo, kung wala ka nun, kung ginagawa mo nun, wala kang wisdom. Pero kung sinusunod mo yung mga kapatid, inuulit ko, binabati kita, meron ka ng gift of wisdom. Kaya inuulit ko, kailangan natin ang gift of wisdom. Basahin natin sa Kawikaan 1:10. Aking anak, sakali mang ito na, kasi doon sa 1-7, yung binasa natin kanina, 1-7, sabi nga ni Aling Solomon, pwede tayong magkaroon ng wisdom. Paano mo malalaman ang isang tao meron na siyang wisdom? Balik muna tayo sa Eunice, Kawikaan, verse 1-7, chapter 1, verse 7. 1 verse 7. Ito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga aral at mga saway. Ibig sabihin, mga kapatid, kung meron ka ng pagrespeto, paggalang at pagtatakot kay Yahweh, kung meron ka na noon, may pag-ibig ka na, meron ka na pagmamahal kay Yahweh, nag-i-start na daw na magkaroon ka ng karunungan. Pero kung hindi mo pinawalang halaga mo ang salita ng Diyos, ang utos niya, wala kang karunungan. Alam nyo, titignan natin ha, nakuha kong idea ito kay Pastor Ronel. Ibinayo ng Bible ni Haring Solomon, kailangan natin ng wisdom. Kasi kung hindi natin kailangan ng wisdom, mapapahamak tayo. At para tayo magkaroon ng wisdom, una-una, kailangan natin sundin, igalang si Yahweh. At ito na. Sino yung unang sinabihan niya na magkaroon ng wisdom? Mga kabataan, mga anak. Sige, balik na tayo sa 10. Aking anak, sakali makakitin ka ng mga kasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. So, ibig sabihin, maraming mga anak, kabataan, ang walang wisdom. At kailangan nila ng wisdom para sundin ang kanilang mga magulang. So, titignan natin sa line, hindi ko lang may sulat. Balik tayo sa Eunice, kaya mo bang ihabol sa Kawikaan, chapter 1, verse 8? O, ako na lang. Sabi dito, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama, at huwag ipawalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang
karangalan. Ang unang-una niyang sinabihan na magkaroon ng karunungan ay yung mga anak at kabataan. Sino ba hindi anak nito? Lahat tayo anak. Ang unang-unang inuutos niya ay sundin at pakinggan ang ating mga magulang. Amen. Kung sinusunod natin, pinapakinggan natin ang mga magulang natin, mga kapatid, meron na tayong wisdom. Amen. Kung hindi mo sinusunod ang iyong mga magulang, ang iyong kanilang mga paalala, sorry to say, huwag mong ipagmalaki. Wala kang wisdom. Yun lang. Ganun lang kasimple. Pag alam mong mali yung isang bagay at ginawa mo, wala kang wisdom. Pero pag alam mong mali at hindi mo ginawa, meron ka ng wisdom. At kailangan natin ito. Amen. Ang Bible, ang Diyos, hindi nagkulang sa pagpapaalala. Amen? Amen. Andiyan siya lagi nagpapaalala. Kaya lang, minsan ang tao nakakalungkot, hindi sila sumusunod. Bakit? Wala silang wisdom. Kaya dito na ba, ngayong umaga, gusto kong itanim sa ating mga isipan, kailangan natin ng wisdom. Kaya ito ang tanong, ano natin ma-attain para magkaroon tayo ng wisdom? Paano makakamit ang wisdom? Yun yung topic natin ngayon. Gusto ba natin ng wisdom? Amen. Siyempre. Sino bang ayaw? So, ano unang dapat natin gawin? Sige. Tayo'y magkaroon ng takot sa Diyos. Unang-una, sabi nga sa Kawikaan, ang pagganap, pagkasunod kay Yahweh ang pasimula ng karunungan. Sinong sumulat ito? Haring Solomon. Ano yung topic ni Haring Solomon? Wisdom. Si Solomon, bago niya nakamit ang wisdom galing sa Diyos, meron na siyang pagrespeto at pagkatakot sa Diyos. Amen? Titingnan niyo yung unang buhay ni Haring Solomon, ano? Bago nung naging hari siya, pinapakita ng Bible, pumupunta siya para sumamba, tama? Humihingi siya ng advice sa Diyos. Pero sa bandang rin, mamaya sa susunod na linggo ko rin, paliwanag yun, yung kanyang pagpapsa. Pero yung unang taon ng paghahari niya, bago pa siya naging hari, naturuan na siya ni Haring David. Kung titignan natin, noon pa man ay siya ang napipiling ni Haring David na susunod sa kanya. At doon pa lang talaga triname na niya si Haring Solomon. Hindi pa siya naging hari, triname na niya ito. Sumunod, matakot sa Diyos. At ito yung unang meron kay Haring Solomon. Nagkaroon siya ng takot sa Diyos. Ito yung, kung meron ka ng paggalang, pagrespeto, ay meron ka ng nag-umpisa ka na magkaroon ng wisdom. Amen. Paano? Ano yung humble submission? Paano ba yung matakot sa Diyos? Humble submission. Pagpapakumbabang pagpapatakot sa Diyos. Hindi na ikaw ang hari, hindi na ikaw nasusunod, kundi sumusunod ka na sa Diyos. Alalahanin natin, nung tinanggap natin si Jesus binang Diyos na kapitras mga kapatid, hindi lang natin siya ginawa, i-confess na ikaw na ang aking tagapagligtas, kundi kinonfess natin na ikaw na ang Panginoon. Siya na dapat ang maghari sa ating buhay. Kasi siya nakakaalam sa ating kinabukasan, sa ating hinaharap. Kaya tayo ng Christian, nanampalataya, tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas sa Panginoon, dito na tayo nag-start na isuko lahat sa Diyos ang ating buhay. At siya na ang pinagkatiwalaan natin na mamuna sa ating buhay. Amen? Amen. Para hindi tayo mapahama. Ano ba sabi sa Jeremiah 29:11? Ako lang ang nangangalam na mapangungkalan para sa iyong mabubuti, para kayo bibigyan ng pag-asa sa iyong harap, para kayo magpanalo. Siya lamang. Kung siya lamang ang nakakalam, bilang Christian, ibigay na natin ang ating buhay sa Kanya. At habang binigay natin buhay natin, natutunan na tayo sumunod sa kanyang mga utos. Hindi naman niya siguro tayo mapahamak. Ay, amen. Pag siya ang nagutos.
Sinabi niya, pumunta ka doon, ikakapahamak pa natin mo. Alam niya ang mangyayari at ang magaganap. Hindi kailanman tayo pinahamak ng Diyos. Para lahat, yung mga utos niya, yung mga kalooban niya, yung mga batas niya, ay para lahat sa ating ikabuti. Amen? Amen. Kaya dapat tayo, pag meron tayong pagrespeto, paggalang kay Yahweh, mga kapatid, binabati kita ulit. Meron ka ng wisdom. Sa papanong paraan, walang halaga sa mga mag-aaral na masaway. Paano mo malalaman ngayon ang isang tao ay meron na siyang respeto kay Yahweh? Meron na siyang wisdom. Pinapahalagaan na niya yung salita ng Diyos. Parang sinasabi, ako nga, habang inaaral ko, nakakatuwa naman ng Panginoon. Kasi, habang inaaral ko to, ang daming ang daming revelation sa akin. Parang sinasabi na, huwag mo nang gawin yan. Yung mga dati ginagawa ko, hindi ko na pinapaalala na sa akin, huwag mo nang gawin yan. Kasi, pag ginawa mo, mawawag. Kasi, dinedasal ko rin. Baka dinedasal ko rin na magkaroon ng wisdom. At hindi lamang wisdom. Gusto ko rin pag-aralan yung buhay ni Haring Solomon kung paano siya naging kanyag at naging sikat. Parang yung salita ng Diyos, lagi na lang sa ating isip at sa puso. Dinedesire ko talaga din. Simula nang inaral ko ito, karunungan na taglay na Haring Solomon. Mga kapatid, pag inire-respeto mo na, halimbawa, kay Papa, merong sinasabi si Papa, o ganito gawin natin ha, gawin natin to. At dahil may respeto kay Papa, ginagawa mo yung kanya. Utos. Bakit mo ginagawa? Kasi may respeto ka kay Papa. Pero kung hindi mo ginagawa, mga kapatid, isa lang ibig sabihin. May inutos si Papa para sa ating kabubuti at hindi natin sinunod, mga kapatid, sinusuway natin si Papa. At wala kang wisdom. Pag sinusuway natin ang utos ng Diyos, mga kapatid, automatic, walang kapang wisdom. Pero kung sinusunod mo ito, dahil nire-respeto mo ang Diyos, minamahal mo siya, may takot sa kanya, mga kapatid, uulitin ko ulit, binabati ko kayo. Meron ka ng wisdom. Amen. Amen? Amen. So, paano magkaroon ng wisdom? Una, ano yung una? Ano? Fear to the Lord. Respect Him. Igalang mo kanyang mga utos. Kung masungit ka magsalita, kung nandadaya ka, ganito lang yun eh. Ang daming utos ng Diyos. Ang daming batas niya. Papunta na lang tayo sa salitang sinungaling. Anong sabi ng Diyos? Huwag magsinungaling. Anong sabi niya? Kinamumuhian niya ang sinungaling. Ngayon, pag nagsinungaling tayo, nagsinungaling ako ay Kuya Ronel. Sabi ng Diyos, huwag magsinungaling. Nagsinungaling ako ay Kuya Ronel. Kay Kuya Ronel ba ako nagsinungaling? Hindi. Kanino? Sa Diyos. Pag nagsinungaling tayo, sa Diyos tayo nagsisinungaling. At nasusublang ang Diyos sa sinungaling. Ganun lang po. Bakit tayo nagsisinungaling? Hindi natin siya nire-respeto. Kung tapat tayo sa sinasabi natin, sinasabi kahit nakakayaman aminin yung ginawa mo, nagsabi ka pa rin ng totoo, nagsabi pa rin na huwag totoo kayo rin, ibig sabihin mga kapatid, meron akong wisdom. At higit sa lahat, nire-respeto ko ang utos ng Diyos. Amen. Yan ang wisdom. Pagkatakot, pagsunod, pagrespeto sa Diyos. Pangalawa, paghariin natin sa ating buhay ng banal na Espiritu. Paano makakamit ang banal na Espiritu? Ang wisdom. Bago ko ituloy yung Holy Spirit, paghariin. Gusto ko lang ipaunawa sa inyo
ang banal na Espiritu ay Diyos. Pag tayo nagsinungaling sa banal na Espiritu, nagsinungaling tayo sa Diyos. Ang banal na Espiritu, nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Diyos na kapagligtas, mga kapatid, automatic na po ang sa atin na ang Espiritu ng Diyos. Automatic yan. Sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. At bago siya umakyat sa langit, pinagbili niya sa kanyang mga lagat, hintayin niyo ang banal na Espiritu na isusugo ng Ama na pinangako niya sa inyo. Sa pamamagitan ng aking pangalan, isusugo sa inyo ang banal na Espiritu. Anong pa sabi sa John 14, page 7? Iiwan ko sa inyo ang Espiritu. Siya ang magpapaalala sa inyo, siya ang magtuturo sa inyo, siya yung inyong tagapagtanggol, at siya ang makakasama niyo. Representative to Jesus. Holy Spirit. Kaya nang nakakalungkot minsan, ang banal na Espiritu na sumasa atin, binibigyan natin ng kapit-hatian. Tuwing tayo'y gumagawa ng kasalanan, nalulungkot ang Holy Spirit. Kaya dito na tayo. Out of topic ito. Pero gusto ko lang ipalawan ito. Sinasabi sa iyo ng Panginoon. Pag binabaliwala natin at hindi natin pinaghari ang banal na Espiritu sa atin, mga kapatid, tandaan nyo, mananatili tayo doon sa ating kasalanan. Bakit? Bakit ko sinabi ito? Kasi nung tinanggap natin ang Diyos, ang banal na Espiritu sumasa atin na, ang banal na Espiritu ay pinapaging banal na tayo. Ginagawa na tayo banal sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kung binabaliwala natin, hindi natin pinaghahari ang banal na Espiritu, hindi natin makakamit ang banal na Espiritu. Kapayapaan, pag-ibig, ano ba? Kagalakan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahungan, pagpipigil sa sarili at katyagaan. Kailangan natin yun. Kaya nga sabi, sino man nakipag-isa kay Kristo, wala na siya sa dati. Kung ikaw dati ay ismoso, magalitin, ano pa yung mga dati natin nun? Galit po, masama, manginginom, adik, masamang ugali, hindi mabait. Dati tayo gano'n, pero nung tayo nakipag-isa kay Kristo, dapat wala na yung dati natin pagkatao. Napalitan na ito ng bago. Amen. At yung pagpalit ng bago yun, yun yung bunga ng banal na Espiritu na nakikita sa ating buhay. Mga kapatid, uulitin ko, kailangan na natin paghuliin ang banal na Espiritu sa atin para magbago na ang ating buhay. Amen. Papunta na tayo dun sa wisdom, knowledge. Tandaan niyo po, nung tinanggap natin si Jesus bilang Diyos ng pagligtas, may kanya-kanya tayong pananawagan. Ano po yun? May tinawag na pastor, guro, evangelist, missionary. Ano pa? Ano ba yung mga pananawagan ng Giver. tagapaglingkod? Giver? Yan ang pananawagan natin. Nasa inyo na, alam nyo na kung saan kayo. Merong tagapanguna ng praise and worship, music ministry. May kanya-kanya tayong pananawagan. Pero hindi sapat na magiging pastor ka, magiging missionary ka, magiging evangelist ka. Hindi sapat yun para magandaman mo. Kailangan natin yung gift of the Holy Spirit. Amen. 9. Gift of the Holy Spirit. Sige, punta muna tayo sa Filipo, Efeso, chapter 4:11. At binigyan niya ng ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may propeta, evangelista, iba na may pastor, mga guro. Meron pang present worship leader, meron yung tagapanguna ng panalangin, katulad kay Mama. Kaloob ito. Ito yung pananawagan natin.
kailangan natin yung gift of the Holy Spirit. Ano ba yung gift of the Holy Spirit? Knowledge, gift of knowledge, gift of wisdom, gift of interpretation, speaking of tongues, gift of healing, gift of faith, gift of to do miracles. Yun yung 9 na gift of the Holy Spirit. Nakaloob ng banal na Espiritu. Sige, dalhin natin. So wala doon, mamaya na lang. Mga kapatid, nagugulat ka na lang. Tingnan mo, dito kay Alex Salomon, ano? Nung wala pa siyang wisdom, nung hindi pa niya hiningi ng wisdom, wala pa siyang taglay na karungan. Makikita mo sa buhay niya, hindi siya magaling umatol, hindi siya kayang gumawa ng kawikaan. Pero nung binigyan siya ng Diyos ng kaloob, isang tigla, meron rin siyang kakayang umatol. Kaya na niyang basahin ang galaw ng isang tao. Ganon din tayo. Magugulat ka na lang kung tinanggap mo si Jesus bilang Diyos na kapagligtas, meron ka na agad ng mga bagay na gift na ibinigay sa'yo ng Holy Spirit. Minsan nagugulat ka. Merong isang tao na nagkasakit, pinag-pray mo. At gumaling, mga kapatid, meron kang gift of healing. Amen. Dati wala tayo nun, tama ba, Majik? Dati wala tayo nun. Pero tinanggap natin ang Diyos bilang ating Diyos na pa si Jesus. Sumasabi ng Espiritu, unti-unti. Merong mga gift na pinagkakalob sa akin. At pinag-aralan ko, hindi sapat ang gift of faith, gift of prophecy, gift of knowledge. Ang galing-galing mo magturo kung wala ka naman gift of wisdom. Pinakamahalaga yung gift of wisdom. Dahil ang gift of wisdom, pero kung mayroon ang gift of wisdom, makakaiwas ka sa kasalanan. Amen. Tama? Tama. Kung meron tayo doon, kahit kaya mo yung bundok, gift of faith, ilipat. Okay. Pero kung wala ka namang gift of wisdom, hindi yan kalugod-lugod sa Diyos. Kasi meron ka pa rin pamumuhay na pagkakasala. Pero kung meron kang gift of wisdom, at meron kang gift of faith, gift of prophecy, walang kahangaan na itataas ang Diyos sa iyo. So, ang banal na Espiritu nagkakaroon nito. So, anong dapat natin gawin? Santiago, chapter 1, verse 6. Ngunit kung sino man sa inyo ang kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Amen? Amen. Naalala ko si Margot. At tagal niyang hiningi sa Panginoon na meron siyang, bigyan siya ng gift of speaking of tongues. Ilang taon? Ang tagal, ano? Nagugulat na lang siya, nagulat na lang siya sa araw. Ipinagkaloob sa kanya yung gift of speaking of tongues. Gift of healing. Halos lahat tayo, meron akong nakikita gift of healing. Sa pangalan ni Jesus, simple lang naman eh. Yung isang tao may sakit. Wala siyang pera. At meron kang passion. Naaawa ka doon sa tao na yun. Pag inutusan ka ng Diyos, napuntahan siya at ka-pray, mga kapatid, nag-i-start na meron ka ng gift of healing. Kasi hindi ka naman padadala ng Diyos ko eh, para papahiya ka. Pag sinabi puntahan mo na. Nag-i-start na yung gift of healing. Ganun po yun. Gift of prophecy, gift of faith, gift of to do miracles, gift of knowledge. Pero pinakamahalaga, sa umagang ito, hindi ko na gusto yung gift of wisdom. Ano sabi? Hingin natin. Kasi kailangan natin ito. Amen. Para makaiwas tayo sa pagkakasala. Alam niyo ang Diyos, kung gusto niya lagi makasunod tayo sa kanyang kalooban, makasunod tayo sa kanyang utos. Dahil yung kanyang utos, pag nilabag natin, hindi lamang nasuway natin yung kalooban, pwede natin itong ikapahamak. Tama? Amen. Huwag magnakaw.
may nakakita, kahiya-hiya, pwede kang makulong. Pwede ikalang, dismiss, tinakaw niya. Sinakunin natin. Pero kung sinakunin mo ito, meron kang wisdom, mapapangaral ka at maging ang Diyos. Amen. Ang gift of wisdom hindi sa ating kapapalama, para sa ating ikakabuti, para sa ating lahat. Kaya hingin natin mga kapatid, ibibigay yan ng Diyos. Pangatlo, paano makamit ang katarungan? Mag-aral ng salita ng Diyos. Si Haring Solomon, bagamat yung kanyang wisdom ay sa isang ligang nagkaroon siya, pero base sa kanyang pag-aaral, nung nadagdagan ito, siyempre, nag-aral siya ng salita ng Diyos, pinag-aralan niya, at yung wisdom niya, unti-unti nadagdagan hanggang sa naging isa, iyasa siyang mangaral. Ang mga kawikaan sa lumananak ng David, mahal ng Israel, sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatakaw. Ibig sabihin sa pamamagitan nito, kung iyong babasahin ang kawikaan, ang Biblia, kung babasahin natin ito, mulay-mulayin, unti-unti, meron na tayong karunungan at hindi naman karunungan, nadadagdagan na yung ating kaalaman. Amen. Yan ang salita ng kailangan din natin mag-aral. Hindi ibig sabihin na meron ka ng wisdom, hinihingi mo na magkaroon ka ng wisdom, at hindi ka naman nagbabasa ng Bible, hindi ma-develop yung wisdom mo. May takot ka sa Diyos, pero hindi ka naman nag-aaral sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtata mo ng karunungan at pagtunawan ng mga salitang puno ng aral sa Diyos. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay. Halimbawa, Bilis, Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6. Natapos na tayo. Wala pa akong conclusion. Binibigay ko na sa Holy Spirit. Hindi, sa ano muna tayo? Kawikaan, chapter 3, verse 5. Kawikaan, chapter 3, verse 5. Nandun yan. Parang nasa una yun. Nasa una. Sige, balik ba? Ito. Kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manahan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kung hindi mo binasa to, hindi mo alam. Meron pa ng salita ang Diyos na sa lahat ng gagawin mo ay pagkatiwala mo. Kaya kung babasahin mo to, balik muli tayo sa karunungan, sinasabi ng Bible na magtiwala daw tayo kay Yahweh. Huwag tayo magtiwala sa ating wisdom, sa ating kalaman, sa ating experience, sa ating talino. Kundi ang sinasabi niya, kay Yahweh tayo magtiwala. So, paano tayo magtitiwala kay Yahweh? Bawat galaw natin, bawat kilos natin, isang kunin natin to sa Kanya. Amen? Kasi kung hindi ka, kung meron kang plano, meron kang binabala, o kaya gusto gawin, at hindi mo ito pinagkatiwala kay Yahweh, mga kapatid, wala kang wisdom. Hindi ka nagtitiwala kay Yahweh. Kahit alam mong sabihin, bahala na ang Diyos. Hindi mo ganun. Meron kang balak, ganito gawin natin. Lalatag natin yung mga gagawin natin, yung mga senaryo, ganito gawin natin. At kung hindi mo ito nilatag at isinaguli kay Yahweh, mga kapatid, hindi ka nagtitiwala kay Yahweh. Nagtitiwala ka sa sarili mong karunungan. Pag ginawa mo yun, wala kang wisdom. Kasi sinuway mo ang sinasabi ng Bible, sinasabi ni Yahweh na
magtiwala ka kay Yahweh, sampulo mo lahat. Dalawa mangyayari doon. Ginawa mo ang kanyang utos, at higit sa lahat, hindi ka nagtiwala sa kanya, kundi sa sarili mo ka nagtiwala. Ano gusto mo pa sa atin ang Panginoon dito? Ang kapatid gusto ko itiin. Maliit man o malaki, kailangan natin isang gulong. Amen? At pag ginawa natin to, tiyak po, papaknubayan ng iyong atahakin, ibig sabihin lahat magtatagumpay. Pag pinagkatiwala natin. Amen? Ano pang mangyayari sa atin kung pinuloy-bulay natin yung salita ng Diyos? Joseph verse 1:8. Pabulitin natin verse 2. Huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautosan. Pagbulay-bulayin mo yung araw at gabi, utos ito. Utos ng Diyos. Amen. Hindi lamang kay Joshua, kundi sa atin. Pag sinunod natin ito, ang utos na ito, bulayin natin araw-gabi, anong mangyayari? Magtatagumpay tayo, magiging sagana. Amen. Hindi lamang madadagdagan ng ating wisdom, kundi magtatagumpay tayo at sasagana. Yan po ang mga dapat natin gawin para magkaroon tayo ng wisdom. Una, matakot kay Yahweh. Igalang natin siya, respeto. Pangalawa, hayaan na natin ang banal na Espiritu na we walk with the Holy Spirit. Kailangan na natin, mga kapatid, sa buhay natin, kailangan na natin yung meron tayong gabay. Meron nagpapaalala sa atin. Meron nagtatanggol sa atin. Amen. Ang banal na Espiritu. Minsan nga sa ating paglalakad, mapagkamalan nyo, parang na akong baliw eh. Bakit? Pinakausap ko ang Spirit, dito ba ako? Diyan ba ako? Patatawa na ako sa buhay ko habang binabasa ko na ito, habang inaaral ko. Parang ang buhay ko ay hindi na ako ang nasusunod, kundi ang banal na Spirit. Ito, tama ba ito? Ito bang gagawin ko? Sa trabaho naman natin, sa lahat ng ating gagawin, bago natin gawin, kung nagkalinlangan tayo, ito, tama kaya ito? Holy Spirit. Ang sabi niya ni Pastora, narinig niyo na ba sa inyong buhay ang Holy Spirit? Minsan may kumakaugay sa iyo. Ang tawag yan sa mga sanlibutan, taga-sanlibutan, konsensya. Amen. Pero sa atin na may Kristo sa ating buhay, hindi na konsensya na. Holy Spirit. Conclusion. Kaya lang, wala pa akong conclusion. Tayo tumay na. So yung mga taga-music, pwede natin kantahin yung ano? Itong kanta na Spirit Dance. Ito yung kung titignan niyo yung unang linya ng kanta nito, Spirit Dance, yung pagsusumamo niya dun sa kanta, Lord, we need your grace and mercy. Nagsusumamo yung kanta na puspusin ng banal na Espiritu, humihingi ng habag at biyaya ng Diyos para ang banal na Espiritu ay buhos sa Kanya. Ito yung akda ng kumanta. Nagsusumamo siya sa Diyos, yung may akda ng kanta na to. Sa kanyang kanta, nagsusumamo siya na kailangan mo yung habag at tawag mo. Kailangan mo yung Holy Spirit. So, ano ito, mga kapatid? Ngayong pinaunawa na sa atin ng Diyos na kailangan natin ang kaloob ng banal na Espiritu ng Kristo. Ano masabi sa iya Santiago? Humingi ang karunan sa Diyos at ibigyan.
pwede natin hingin ito sa umaga. Amen?